Okay, hi guys. I'm JC from H&H Bullies. At ngayon, may kasama ako ngayon isang pinaka-solid na vet na kilala ko at pinakagwapo, si Doc Nicer. Doc Nicer, pakilala ko kayo. I'm Dr. Harmon Nicer. Ako po isang veterinarian na nakapage dito sa Quezon City. So, mobile vet po ako. Nag-iikot-ikot tayo. So, if you have concerns sa mga alaga nyo or kung may mga inquiries kayo, pwede kayong mag-PM dun sa Facebook page ko, Doc Nicer. And huwag mahiyang magtanong. Ayun. Ayun, Doc. Pansin ko, Doc, yung profile mo, may iba ka pang mga hobbies ah. Okay. So, sa hobbies ko, pag wala akong service, nagsa-sideline ako as photographer, nagpipaint din ako. Minsan, nagluluto and then, kumakanta rin. Ayan. Multi-talented si Doc. Doc, ito question. Alam ko, tanong to ng mga viewers natin. Single pa ba si Doc Nicer? Married. Wala pang 2 seconds dun, ha? Married. Ang bilis, ang bilis. Lagot tayo. po. Sorry. Married na ang Doc Wala ka Nicer lang natin. sing-sing. Doc, okay, nandito kami, Doc, para magtanong lang ng mga question about breeding. Okay. So, Doc, ang una kong tanong, ano po ba ang kailangan sa dam natin na i-consider pag i-breed natin? So, unang-una ang kino-consider natin sa pag-breed is yung age. So, as much as possible, 1 year and a half, sakto dun sa second heat. Kasi hindi rin natin pwedeng i-breed na masyadong bata dahil hindi pa ganun ka-prepared yung dam na mag-carry or mag-alaga ng puppy. Yung litter size natin pwedeng hindi ganun kadami. Ayun. And then yung heat is hindi pa ganun ka-establish minsan kapag masyadong bata. Hindi siya regular, kumbaga. Doc, kailangan ba, in terms of, Doc, sa health? Yan. Okay, so sa health naman ng aso, kailangan maganda yung body score. When we say body scoring, meron tayong siniset na 1 to 5. 1 yung pinakapayat and then 5 is yung pinakamataba. Ayaw natin sobrang payat or sobrang taba naman yung dam natin. So at least nandun siya sa 3 or 4 para makaproduce siya ng quality na mga puppies. Doc, question din. Ano ang kailangan nating ibigay sa dam para ma-make sure dun sa breeding natin bago mag-breed? In relation pala dun sa kanina, yung confirmation ng ating dam. In preparation, kailangan makita rin natin yung kung meron ba siya future. Kasi makikita mo yung bite niya, yung feature niya, yung ulo niya, yung katawan niya. When we say yung katawan, yung pagka-form ng back niya, kung masyadong arc ba, masyadong flat ba yung top niya, or masyadong bagsak. Kasi expect natin yung dam is magkikerry siya ng puppies. So, mahihirapan siya kapag bagsak yung back. Kasayad na rin sa lupa and then pwedeng mag-cause ng mga complication doon sa may bandang lumbar o dito sa may lower back and then sa hips niya. Ano yung question mo? Yung About, Doc, ano yung kailangan natin gawin sa dam? Kailangan ba magpa-blood test tayo? Okay, so Magpa-vaccine before mag-breed? okay. So unang-una dapat kapag yung for breeding, at least sana complete yung vaccine niya. 18-1 or 16-1, 5-in-1. Anti-rabies, kennel cough, para during the gestation o yung pagbubuntis is mas kampante tayo na hindi siya tatamaan ng ganitong sakit. Kasi mahirap yung during pagbubuntis is nagtitake sila ng medication. As much as possible, iniwasan natin yung mga yun. Ma-confine, stressful din kasi yun. So aside from vaccination, number 1 is deworming. Kasi yung deworming, pagbibigay natin ng deworming prior to pagbubuntis is maiwasan natin yung tinatawag na transmammarian na transfer ng bulate down to the puppies. Kasi number 1 cause of death ng puppies is worms, severe infestation. And then kung loaded yung dam natin, nagkukos siya ng anemia, very stressful din dun sa dam yun. Minsan, sabi natin, hindi naman expose yung mga puppies sa labas. Bakit? 1 month, naglalabas sila na ulat sa ilong, sa puwet. Ayun. Ilang beses po ba mag-hit ang isang dam? At kailan natin dapat i-breed? Okay. So normally, nag-hit ang isang dam or isang female na aso. Nag-hit siya twice a year. So every 6 months. Pero may mga cases tayo na every 4 months. Nanganak na yun, 4 months nag-hit siya. Pwedeng na-induce. Pwedeng na-stimulate. Kasi minsan kapag yung kasama niya sa pen is nag-hit, so yung pheromone pwedeng mag-stimulate din ng hit doon sa isa. Actually, Doc, meron ako ganyan yung friend ko. After niya mag-breed, after 4 months, nag-hit na kagad. So
So, nangyayari talaga yun. Madaming factor na nagkakos ng, ng induced na pag-hit sa isang aso. Pero normally twice a year lang. Dahil nalaman na natin kung ilang beses mag-hit. Ngayon naman, kailan naman dapat mag-retard ang isang? At least sana, below 6 years old, stop na natin yung breeding. Kasi yung health, kinoconsider din natin. Yung health ng 2-year-old dun sa 6 years old. Eh, alam naman natin ang bully, ang lifespan nila is very short. So, madaming pwedeng complication kapag ginamit natin sila or breed natin sila dun sa later part or pag tumanda na sila. Kasi hindi rin natin alam kung PCOS ba sila or mag-undergo sila ng mga surgeries. Siyempre, hindi rin safe na operahan yung may mga edad na rin. Ito, question Doc. Ano po ba ang pinagkaibahan ng smear at progesterone? Yung smear is kumukuha tayo ng swab. Sinuswab natin yung lining ng vulva o yung vagina hanggang sa loob. Tinitignan natin yung cells. Sa una, may mga makikita tayong mga cells na may nucleus. Yun yung parang sinasabi ng iba na parang may mata. And then on the later part, yung mga 9, 10, 11, 12, nawawala na yun. Tapos pagdating ng 16, usually nagkakaroon na ulit ng nucleus or may mga mata-mata na naman yung mga cells na makikita natin. Ayun. Smear, usually microscope lang ang kailangan natin doon eh. Sa sa progesterone, gumagamit tayo ng mga machine. So, ang kinukuha doon is whole blood, and then sinicentrifuge para ma-separate yung dugo. And then yung serum, yun yung kinukulit natin. And then yung linalagay natin doon sa kit. And then yung pinapasok doon sa mismong device or doon sa mismong machine. Tapos lalabas na yung reading. Ayun, sa accuracy naman, sa akin naman is sa experience ko, I do both. Para makatipid din. Kasi medyo malayo din yung range ng price. Yes, kasi sabi natin 350 ang smear and ang progesterone is mga 1,000 to 1,500. Yes, Doc. So sa akin, kung limited yung budget, smear mo muna and then saka magpa-progesterone. Kailan yung best day na para mag-smear at progesterone? Okay, sa akin naman, nagbibigay ako ng allowance. Pinaka-the best kasi is at least mga 9th day. Pero ginagawa ko siya dun sa pang 6, 7 para may basis ako. Kasi minsan, yung owner hindi niya napansin ng mga 3 araw na bibig na pala yung dam niya. So sabi niya, nag-count siya dun pala sa pangatlo na. Kung i-smear ko siya dun sa pang 9, late na. Oo, Doc. Ayun. Same with same with progesterone. Ang pinaka-ideal kasi is 6 days. 6 days, tapos kukunin siya 24 hours or 48 hours, doon makikita kung pataas yung values. Yun yung maganda. Kasi may mga cases din naman na bumabagsak, pumataas. Ayun. May ganun palang case, bumababa. Yes, bumabagsak. Tapos magiging normal na siya dun sa later part. Kasi ang cycle ay yung heat period is yun yung iba hanggang 14 days. Yung iba na extend hanggang 21 days. Kaya yun nga, mahirap na i-determine kung saan yung pinaka magandang ipamate yung alaga natin. Medyo challenging siya, pero at least meron ng progesterone. Yes. Mas madali. Nalaman na natin na pwede nang mag-mate yung ating dam using smear and progesterone. Ngayon, ano-ano naman yung klase na pwede natin gawin sa ating dam? Especially, gusto natin kasi maging healthy at hindi makakuha ng mga transmitted disease yung ating dam or sire. Ano-ano yung mga the best? Okay, so ang unang may sasuggest ko dyan is AI. AI. AI is for ano ba? Artificial insemination siya. Walang contact yung dam dun sa sire. So, kukunan ng similya and then i-inject dun sa dam. Ginagawa siya sa mga chilled or frozen, chilled semen. So, meron kasing mga sakit ngayon na yung tinatawag natin transmissible venereal tumor. So, yung TBT na yun is nakukuha nila through contact. So, nagkakaroon parang start na wart sa tip ng penile organ ng male or dun sa vulva ng female. Vagina na parang tumutubong maliit. And in the long run, parang nagiging broccoli siya. So, nakakatakot din yan. Nakatakot. Medyo mahal din ang gamutan sa TBT. So, para ma-minimize natin yung cases na ganyan, AI. AI. Doc, may narinig ako. Ano ba yung sa surgical AI naman? Okay, surgical AI is rinirekta nila mismo yung semen doon sa mismong uterus. Okay. Or specifically doon sa part na malapit sa ampulla kasi doon yung meeting place. Surgical AI, okay din naman yun. Kailan siya the best gawin? Doon sa nakita ko is ginagawa nila doon sa mismong later part
doon sa mga pang 14, 15 day, or basta nag-25, pick na pick tsaka nila binibigay yun. Ang advantage din naman nun is, siyempre, mas madami yung semen na may deliver mo. Kasi kapag true vagina, tatravel pa yan ng matagal, and then siyempre, may part na acidic lining. During the process, nababawasan sila, nalalagasan sila. So, kapag ganun, na surgical AN, at least andun na. Mas mamamaximize mo yung similya, especially kapag ganyan, mga galing pa sa ibang bansa. Mga frozen sila. Frozen. Kasi doon pa lang sa pag-frozen or chilled semen, nababawasan na sila doon. So, para ma-maximize na. Once na nagawa na natin yung ating stud, tama na yung date, ilang days naman ang pregnancy ng isang dam? Okay. So, normally, ang pregnancy ng dam is 60 days. So, sa mga ibang article, 62 to 64. Pero, pinaka-standard is 60. Ayun, Doc, 60 days tayo no, sa pregnancy. Doc, pwede ba namin malaman ano-ano yung mga cycle dun sa 60 days na yun? When you mean yung cycle, which is yung Kailan nabubuo yung mata, yung okay. ilong. Ngayon mga stages, yung ovum, and then yung embryo, then fetus, before siya maging fetus. So yung ovum na yun is usually dun sa day 2 hanggang dun sa day 17. Yun yung ovum. And then yung 17 to 35, yun yung embryo stage. So dun sa stage na yun, at least nabubuo na yung mata, yung mismong puso, and then may mga appendages na yun, parang nakaputrod na yung mga paa, pero hindi pa ganun ka-refine. And then yung vertebra, yung spinal cord, and then yung utak. Tapos dun sa fetal stage, yun na, dun mas define na yung pati. So starting from 35 hanggang manganak na siya. Doon nagsistart na makita mo talagang tuta na siya. Ayun, Doc, after ng mating natin, kailan naman dapat ipa-check up ang ating dam or dalhin sa vet? So sa akin naman, I suggest kapag yung mga earlier stages, as much as possible, mabawasan natin yung stress. Tama, Doc. Stress kaya hindi nga tayo nagbabakunan during pagbubuntis. Iwasan natin yung deworming kasi iniwasan natin yung stress. Hindi, as much as possible, di rin sila pinapaliguan. So yung pagdadala pa lang natin sa vet is minsan stressful din. So kung meron kayong mga kakilala, tulad ko, yan, Si Doc Kaiser. i-assess lang. I-assess yung condition ng dam. Pero I suggest mga ano na, is mga 45 days para yung mga makikita nating signs is mas accurate ba? Katulad ng pagpo-perform natin na ultrasound, mga yan. Ayan, Doc, sakto sa next question ko. Ano ba ang benefits ng ultrasound sa breeder at sa dam? So, yung ultrasound kasi is mainly ginagawa siya for yung detection ng yung heartbeat and then yung movement. Kasi minsan, nagbe-base din tayo doon kung kailan yung expected na panganganak ng isang aso. Nagbe-base din natin doon. Doon minsan binibase kung kailan ba magandang ICS. For example, yung movement ng intestine, kung gumagalaw na siya, at least pwede siya i-open or makita mo prominent na yung kidney na. Ayun. Pero sa una, yung unang visit mo, i-check lang kung buhay ba yung mga puppies. Or pwede rin mabilang. Mabilang kung ilan yung expected. Roughly kung ilan yung magiging puppies. Or yun sa x-ray naman, mas maganda siya. Actually, ginagawa sa 50 days pataas para mas consistent or mas prominent yung mga features ng buta. Yung skull, yung backbone, nakita mo na rin dun yung paa. And then yun yung binibilang. Ang ano lang kasi ng x-ray is isang view lang. So maganda kapag ina-x-ray ang mga dogs, at least dalawang side or tatlong side. Isa sa baba and then isa sa gilid. Kasi nagkakaroon minsan ng superimposition Naglalapat yung dalawa. So pag tinignan mo parang isa siya. Pero Naglapat ng gano'n na, Doc. Oo, dalawa pala yun. So pag titignan mo sa top view, dalawa pala yun. Ayun. And then kagandahan naman ng x-ray, nami-measure din dun yung diameter ng head in relation to diameter ng pelvic outlet. So, although nag-expand yung pelvic outlet kapag nag-labor yung aso, makikita mo doon kung kaya niya bang ilabas ng normal to labor. Yun yung advantage ng x-ray. Ayan, sa mga breeder dyan, napaka-importante nitong ultrasound. Yan. Kasi meron din, Doc, no? Yung false pregnancy na tinatawag, nag-i-invest ka na dun sa dam, nagbibigay ka ng supplement. Yung pala, nag-false pregnancy, no, Doc? Pseudo pregnancy ang tawag. Ayun, pseudo pregnancy. Sorry, Doc. So, yun, false pregnancy, tama yan. Akala ng katawan, buntis siya, nagpo-produce siya ng hormones. Kaya minsan, lumalaki yung dede May gatas pa Pero ang isang may dadagdag ko din sa ultrasound is malalaman mo kung tuta ba yung laman. Kasi minsan, napagkakamalan nating tuta, yun pala biometra. Okay.
So, nana pala yung laman. Nagdadalang nana. Oh, okay. So, same din yung itsura. Parang buntis siya eh. Lalaki ang abdomen, magkakagatas. Eh, akala mo buntis talaga. So, yun yung isang kagandahan ng ultrasound. Ngayon na pagbuntis na tayo, kailan ba dapat yung the best day na i-lodge natin yung ating dam? For example, gusto ko CS. Kailan ba yung best day na i-lodge ko siya? So, yung paglalodge natin, based sa experience ko, confirm yung dam natin na buntis. Kung kayang dalhin ng mga 58 or 59 days para ma-monitor, mas maganda. Given na ikaw na mismong breeder or owner ng aso, is wala kang time, wala kang tao na pwedeng magbantay ng 24 hours, every 4 hours, mas maganda is i-lodge mo siya ng mas maaga. Pero karaniwan kasi sa mga patient namin is during labor na tsaka Labor na, tsaka tinatakbo doon sa amin. Eh, nakakatakot yung minsan On the way, baka. doon nanganak. Oo, Ayun. na. Tapos katulad nga yung sinabi mo, Dok, baka hindi kasya yung ulo sa Oo, yung tinatawag nating dystocia. Yung dystocia is yung difficulty in giving birth. So, ang factor doon is yung size ng dam and then size ng puppy. Ayun nga pala, Dok. Next question po. Ano ba suggested nyo? Mag-CS o mag-natural? Or ano ba dapat i-consider? Sa akin, kung i-base ko dun sa x-ray na nakita ko, kung ako yung attending veterinarian, makikita ko kung pwede siyang CS. So, dun yung pinaka-basis mo. Hindi ba, Dok, kapag pag AB daw or rub or exotic, pag exotic naman, automatic CS pag rub daw, okay daw mag-natural. Okay. May ganun ba, Dok? Or dapat talaga dun tayo mag-base sa x-ray? Okay, meron din kasi mga exotic na maliliit. Pwede siyang fit doon sa pelvic outlet. Eh, ang problem ko lang sa exotic is, sa experience ko, mas mabilis silang mapagod. So, minsan nadidelay yung paglabas ng susunod. So, lunod na. I see. Nagpapahinga na sila, natutulog na, so hindi na sila umiirit. Hindi lang may rin. Ayun. Although alam natin na yung exotic, mas yung ulo nila, mas prominent, mas malaki. So, yun lang naman ang sa experience ko. Pero sa akin, kung exotic, tama. Mas maganda i-cesarean na lang. Rub kasi is, minsan matotolerate kaya nilang i-irrit. Kasi yung anatomy nga ng uso nila, at least yung breathing nila, hindi sila agad na pagod. Pero for safety, mas suggested ko na i-CS na lang. Pero yun nga, ipo-consider mo pa rin yung size dun sa x-ray. Basta yun, i-base natin sa x-ray. Yung dami rin ng meter. Oo, Dok. Totoo ba, Dok, na kapag maliit yung dam, mas onte, pero kapag malaki yung dam, mas marami daw pinoproduce na puppy? Sa experience ko naman, may mga na-CS ako na maliit na dam. Madami yung na-produce. May na-CS din ako mga malalaki na isa, dalawa lang yung produce. So, siguro sa experience ko, hindi ganun na. Paano kaya, Dok? Paano yung the best way para mas marami yung puppies? Ano yan, yung timing talaga. Timing. Oo. So, nakarely siya doon sa progesterone, doon sa smear. Although may mga contributory factor din. For example, yung dami ng sibilya na napuproduce ng male. Yung sa dami ng ovaries na napuproduce ng female. Kaya nga gusto natin, at least yung female natin, nasa tamang edad. Pag masyadong maaga, konti yung napuproduce. Pag masyadong late, konti yung napuproduce. As much as possible, yung nabanggit ko kanina, below 6 years old. Same din sa male, kasi hindi naman lagi yung male is madaming sperm count yan. Kasi kahit sabihin natin, madami yung nilabas na similya, tingnan natin dun sa syringe. Pero kung sperm count mo, konti naman. Kumbaga parang ampaw, parang walang laman. Kumbaga, maraming tubig, Dok, no? Kaysa sa sperm. Yes. So, dapat healthy rin talaga sa stud. May mga supplement para sa stud, may mga supplement din para sa dam. For example, nanganak na yung bully ko or mga anak, ano yung mga preparation ko as a breeder, mga kailangan kong i-ready? Una yung sarili mo. Kuya, Dok, no? Yes. Hindi lahat tayo may boy. Oo. And then, hindi mo rin pwedeng iasa lang sa boy. Yes, Dok. No? Kung gusto mo talaga yung pag-breed, maganda yung andun ka para ma-appreciate mo yung breeding. Unang-una, biyat, yung katawan. So, pangalawa is yung mga yung incubator, yung lighting. Nasa discarding mo na ngayon kung ano yung gagamitin mo. Yung mga high-end na yung incubox, yung mga DIY. Ako DIY ako. DIY, do it yourself. Do it yourself. Kaya natin. So, kasi madami na ngayon naglalabasan na rin na paganda ng paganda ang mga incubox ngayon. Oo, Dok. Pero hindi ibig sabihin naman na kung wala kang incubox, hindi ka na pwedeng Oo. Ako, Dok, nag-ready rin ako ng nebulizer. Tapos nag-backup ako ng oxygen.
Yun nga, yung mga magagandang ano ngayon, meron Meron na, oo. yung humidity, yung temperature gauge, tapos nag-automatic na siya. May oxygen na rin, so ang galing nga eh. Hindi katulad nun na parang basket, okay na. Basket Oo, ilaw, basket okay na. ilaw. Pero pa sa mga nagsisimula, at least yung 25 watts na Watts. bulb. Ang ginagawa ng iba, Dok, dalawa para pag namatay daw yung isa, may isa pa. Pag napundi. Pero sa akin, i-base mo din dun sa puppies. Minsan iyak sila ng iyak. Dalawa lang yan. It's either, tatlo yan. It's either masyadong maninit, or masyadong malamig, or gutom. I-adjust mo ngayon yung lighting mo. Sa akin yung experience ko ng Dok, bagong kain, dumumi, tapos nakabukas yung incubator. Ang ginawa ko, pinatay ko, ayun, natulog. Kasi minsan naiinitan Sumobra na palang init. Sobra sa init. So, importante yung merong at least thermometer para ma-monitor mo. And then, yung ventilation, napaka-importante. Maganda nga yung lighting mo, pero yung ventilation mo, kulog na. So, may mga case kami dati na inuwi nila and then linagyan ng lamp, pero closed. So, parang na-suffocate na siya. Parang na-oven. Nangyayari, naluto lahat yung puppy. Ay. So, yun yung pinaka-nakakatakot. Sa akin, Dok, actually nangyari yan. Hindi enough yung ventilation na ginawa ko. So, anong nangyari sa puppy ko? Sinipon. Tapos yun, inedit ko yung, or minodify ko yung incubator ko. Ayun, naging okay naman. Pero yun talaga, sinipon talaga bigla. Imagine ang baby pa nila. Tapos nag-antibiotic ako napilitan. Pero mga 0.1 lang natin yung pinabigay sa amin din. So, yun, lighting, heating pad, or yung mga pampainit. Tapos, yung magandang ventilation, oxygen, at least may oxygen ka. And then, yun, humidity, at least na-maintain yung tamang humidity. Dapat meron ka ng extra na gatas in case na magkaroon ng madiktik yung gatas ng nanay o wala talagang gatas or sour milk na tinatawag. At least meron ka sanang nakaprep na pang-replace doon sa gatas. Yun yung mga kailangan mong i-prep. Dok, sabi ng iba kapag labas daw ng puppy, maganda magbigay ng puppy boost. Yes, so ang Puppy Boost is more on supplementary, especially kapag yung mga dam is, for example, na CS, hindi mo pwedeng ipa-deli agad-agad. So, replacement siya for colostrum. May certain time kasi na nag-close na yung absorption ng puppies. Hindi na siya nakaka-absorb ng colostrum. At least, meron ka lang naibigay na Puppy Boost. Malaking tulong din yun. Yung colostrum kasi yun, parang yun yung pinakaunang bakuna ng nanay. Ay, ng puppies. Ng puppies. Is yung sa antibodies, nakakatulong yun. Yun lang naman. Ayun. Actually, Doc, yun lang yung lahat ng katanungan ko. May gusto ka bang batiin sa ating mga viewers or shout out? Ayun, shout out sa Old Town Bullies diyan sa Benguet, La Trinidad Benguet. So, bale nag-nurse din tayo doon and then pet hotel din yun. Ayun, shout out kay Brian Lee, attorney, and then Ma'am Zaret Devin. Ayan. So, shout out din sa misis ko. Ayun. Ayun, pagbalik tayo mo, unahin yun. Unahin pala yun. Sige. Ayun, and then please, like and subscribe. Wow, wala pa akong pero Sige, Doc Nicer sa Facebook. And then, try ko sagutin kung may mga inquiries kayo or may mga questions kayo. And susubukan natin i-sagutin. Ayun, sa amin din po. Please like and follow and subscribe our channel at YouTube, H&H Bullies. Our page is H&H Bullies din. And my personal profile, JC Cavili po. Paki-follow na rin po. Yun. Doc, maraming salamat. Ngayon, may onti akong regalo sa iyo. Meron tayong Flava. Yan, bigay natin kay Doc. Ay, thank you. Tapos meron tayong t-shirt from Black Alley. Yan. Thank you. Yan, t-shirt natin. Large Doc, okay lang? Okay. Thank you. Thank you, Doc. Thank you, sir. Okay, bye guys! Bye. Hello, what's up guys? Nag-enjoy ba kayo sa interview natin kay Doc Nicer? Sana marami tayong natutunan. Ako, panigurado, oo, marami. Pero iniimbitahan ko kayo na suportahan ng grupong to. Gumagawa sila ng home ng mga quality na bullies. At bago nating tapusin ang video na to, may gusto akong ipakita sa inyo. Available puppy natin. Ito, ang bloodline nito ay Ronin, Chaos, Creo, Sensei, MBK Daredevil, Devil's Pit, meron ding Tasmanian na halo. So kung itong hanap mo na bully, abangan mo to at tignan mo. Ito na. Let's go! In audio. In audio. Okay! Nakita nyo yung puppy na yon? Kung sa palagay nyo, yun yung para sa inyo,
PM nyo lang ako dito. Ayan, JC Kabili at saka H&H Bullies. Pwede nyo akong PM sa boat na yan at mapapasa inyo yung puppy na pinakita ko. Okay guys, panahon na para magpaalam sa inyo. Salamat sa panonood.